Ang video natin ngayon ay kung paano mag-branch ng circuit breaker para sa ilaw at outlet. Ang circuit breaker natin 30 amperes. Ang branches natin 20 amperes para sa outlet, 15 amperes para sa ilaw. So may supply na tayo dito. Ang supply natin dito line to neutral to 20 volt. Ang wire natin dito number 8. Ang supply natin line to neutral to 20 volt. So maglagay tayo ng supply dito sa outlet. Galing main papunta dito sa branches. Pati dito sa kabilang breaker. Yung wire natin nakahanda na yan para madali na lang yung video natin. Dito naman para sa ilaw. So may wire na tayo dito sa load side ng ating main. Ang wire natin dito number 10. Kasi yung main circuit breaker natin 30 amperes. Dito number 8 yung wire natin. Kasi number 8 yung minimum wire. Manggagaling ito sa service entrance. Papuntang main circuit breaker. So ang wire natin sa load side number 10 kasi 30 amperes ang wire natin. Ang capacity natin dito, ang 30 amperes ay katumbas ng 6,930 watts. Tapos, ang 6,900 watts ay i-multiply natin yan sa 80% para makuha natin ang safety factor ng 30 amperes na allowed natin gamitin. So, 6,900 watts times 230 volt is equal 5,520 watts. So, ito yung capacity na allowed natin gamitin sa 30 amperes na circuit breaker. Dito naman sa branches, 20 amperes. Ang 20 amperes ay katumbas ng 4,600 watts. Tapos i-multiply natin sa 80%. Ito ay katumbas ng 3,680 watts. Ito yung allowed natin gamitin na capacity sa 20 amps na circuit breaker. Dito naman sa ilaw natin, 15 amperes. Ang katumbas nito ay 3,450 watts. I-multiply natin sa 80%. 2,760 watts ang allowed natin gamitin dito sa 15 amperes breaker para sa ilaw. So pagdating dito sa ilaw, depende pa rin sa dami ng ilaw na ilalagay natin. Basta hindi lang tayo lalampas dito sa 2,760 watts. Dito naman sa outlet, sa 20 amperes na circuit breaker, 10 piraso na tugang outlet ang pwede nating ilagay dito. Pero magdidepende pa rin sa dami ng outlet na ilalagay natin at kung anong appliances ang ilalagay natin sa ating mga outlet. So ang kailangan lang, hindi tayo lalampas sa capacity ng 20 amperes na circuit breaker na 3,680 watts. So i-wiring na natin ang outlet at saka ilaw. Galing breaker ang neutral, dito natin i-connect sa neutral ng outlet. Ang line naman galing breaker, dito rin sa line ng outlet. Nakaparallel lang yan. Naglagay tayo dito ng junction box para kung halimbawa magdadagdag tayo ng outlet,
dito na lang tayo magko-connect sa supply. So okay na dito, dito naman tayo sa ilaw. Galing breaker ang neutral, dito natin i-connect sa neutral ng receptacle. Ang line naman galing breaker, dito natin i-connect sa switch. Ang return naman ng switch, diretso na dito sa line ng receptacle. Ulitin natin para mas lalong maintindihan. Galing sa supply natin, itong line dito, diretso yan dito sa line ng branches, sa outlet at saka sa ilaw. Ang neutral naman, dito rin yan sa neutral ng breaker sa outlet, pati dito sa ilaw. Nakaparallel lang yan dito. Line dito, neutral sa kabila. Parehas lang dito sa ilaw. Line dito, neutral dito. Pagdating naman dito sa load side, ang line, diretso yan sa switch. Paglabas sa switch, ito ang return niya, diretso sa receptacle. Sa line niya, sa line. Doon yan nakakonek sa inner part ng receptacle, yung nasa gitna. Diyan tayo maglalagay ng wire galing switch kapag line to neutral connection ang gamit natin. Ang neutral naman galing breaker, diretso lang yan sa receptacle, dito sa threaded part sa gilid. Dito naman sa outlet, ang line galing breaker, diretso lang yan sa line ng outlet. Ayan. Ang neutral naman, ganun din, sa neutral rin. So, ipasok natin sa box, tapos i-test natin. So, i-on natin ang circuit breaker dito sa main, sa branches ng ilaw at sa branches ng outlet. I-on natin ang switch. So, functional yung sa ilaw. I-test natin ang outlet. So, functional rin. Itong ganitong setup, recommended ito para sa bahay. Magkahiwalay ang ilaw at saka outlet. Kasi kung halimbawa magkakaroon ng problema sa ilaw, magkakaroon ng short circuit, tapos nag-trip yung circuit breaker, yung ilaw lang ang magkakaroon ng problema. Dito sa outlet, may power pa rin ito dito. Walang magiging problema dito. Ganon din sa outlet. Kung halimbawa dito naman sa outlet magkakaproblema, magkakaroon ng short circuit, tapos nag-trip itong circuit breaker sa outlet, ganon din, yung ilaw natin hindi yan apektado. Functional pa rin yan dyan. Dito lang sa outlet ang may problema natin. So ito ang kagandahan, kung ang ilaw at outlet natin sa bahay ay magkahiwalay ng sirkito. Dito naman sa ating main circuit breaker, nagdedepende lang ito dito sa branches natin. Kung magkakaroon ng problema dito sa branches, halimbawa nag-trip ito, pero yung current niya diretso pa rin doon, so ito ng main circuit breaker ang magti-trip. Nag-bypass na dito kasi sira na ito. Parehas rin dito sa outlet. Pag nagka-problema itong dalawa na ito, itong main circuit breaker natin ang sasalo dyan. Dito na ang magti-trip. Ayan, ganyan.
So ganun lang kung paano mag-wiring ng ilaw at outlet na magkahiwalay ang circuit breaker. Tapos kung paano rin mag-branches ng circuit breaker para sa ilaw at outlet.